Mercy of the heart of Jesus. Pardon our hearts. Patience of the heart of Jesus. Weary not our hearts. Reign of the heart of Jesus. Establish yourself in our hearts. Wisdom of the heart of Jesus. Teach our hearts. Will of the heart of Jesus. Dispose our hearts. Zeal of the heart of Jesus. Consume our hearts. Immaculate Virgin, pray to the heart of Jesus for us. Amen. Let us pray. Merciful Father, hear our prayers and console us as we renew our faith in Thy Son, whom Thou raised from the dead. Strengthen our hope that all our departed brothers and sisters will share in His resurrection, who lives and reigns with Thee and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lahat at malugod ko kayong tinatanggap sa ika-4 na edisyon ng Usapang K, kung saan ating pag-uusapan ang mga espiritual na pananaw at mga kwentong kapupulutan ng aral. Ating pong umpisahan ang ating programa sa pamamagitan ng isang panalangin. Ayan. Sa ngalan ng Ama, ang Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po at muli po kami nagkatipon sa programang ito at nawa po ay tulungan niyo po kami na magnilay para po sa mga taong nanonood po sa amin. At sana po, Lord, sa araw-araw po ay basbasan niyo po kami at tulungan niyo po kami na makita yung katotohanan sa bawat araw po. Habang aming ginugunita po ang kapistahan ni Santo Domingo de Guzman, kayo na rin pong bahala sa aming mga hinihiling at sa aming mga nilalaman po ng aming mga puso at itinatas po namin sa inyo lahat ng aming petisyon ngayong gabi. Amen. Amen. Salamat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, magandang araw sa atin, mga kababayan. Diba? So, magandang usapan. Ay, Father Paul! Father Paul, andiyan ka na ba? Ayan. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan. Nasaan po kayo, Father Ako Paul? po ngayon ay live from ako po ay nandito sa Lisbon, sa Portugal. So umattend po ako ng International Dominican Youth Movement General Assembly. So ito po ay ginawa after ng World Youth Day. Kaya I think it's in line sa ating usapan tungkol sa katotohanan at kay Santo Domingo. Yan. Pag-uusapan natin ang katotohanan laban sa mga fake news na ating nararanasan o naririnig, no, sa mga tao. Pero siyempre, unang-una, dahil pinag-uusapan natin ang katotohanan, ating pag-usapan si Santo Domingo na kapistahan bukas. May mga iba nag-triduum pa na para kay Santo Domingo at yung iba nag-nomena pa. Pero simulan natin, no? Sino ba si Santo Domingo? No? Sino magsisimula sa atin? Sino ba si Santo Domingo? Juan Pablo. Ayan, sige. Juan Pablo. Hindi, para Kababasa sa'yo. ko lang po yun. Kababasa ko lang ng kwento niya actually yung isang araw kasi ginagawa ko yung parang storyline niya para ilalagay sana dun sa chapel. But anyway, si Santo Domingo kasi tanyag siya, no, na tao. Pinanganak siya sa isang noble family at anak siya ni Felix and Juana de Asa. Siya ay pinanganak sa Caleruega sa Espanya at siya po ay lumaking relihiyoso po, no. Pinag-aral siya ng kanyang tiyuhin, if I'm not mistaken, no. Pinag-aral siya ng kanyang tiyuhin. And then hanggang sa lumaki siya ay nagpari. Nung naging pari siya naka-encounter siya ng isang hindi magandang pangyayari sa
anong bansa ba yun ulit? Nakalimutan ko yan. Egyptian heresy. Objection and heresy. So, dahil sa gusto niyang mapabulaanan ninyon, so nagkaroon siya ng misyon upang ipalaganap ang katotohanan, no? Na hindi totoo yung ipinapangaral ng Albigenism na iyon. So, papaano din niya napaglabanan yon? Kasi meron tayong isang legend na napapakinggan, no? Yung inabot sa kanya ang mahal na Birhen ng Rosario, no? Na yun daw ang kanya magiging weapon upang malabanan ang Albigenism na iyon. So, yun ang pagkakakilala ko kay Santo Domingo. Si Santo Domingo ay popular sa mga tao na pinag-aaralan kung ano ba ang Order of Preachers dahil siya ang nagtatag ng Order of Preachers. Kasi dati, yung mga mayroon lamang karapatan at may karapatan para mag-preach ay ang mga obispo lamang, no? Pero binigyan ng karapatan ang Order of Preachers para magpahayag ng mabuting balita sa ibang tao, no? Dahil dati kasi exclusive yan sa mga bishop dahil siguro marahil ang simbahan noon ay takot na makita na marinig na maraming, sabihin natin, mga maliliit na fake news na baka may mali tayong nasasabi, kaya dapat yung mga kung sino man ang nakakakuha ng tamang bagay o tamang news, so mga balita ay manggagaling lamang sa mga otoridad. Kaya siguro nagmumula ang katotohanan sa mga obispo. Pero binigyan ng katulad na karapatan ang mga Order of Preachers o mga Dominicans, no? Ikaw naman, ano? Ikaw. Ako siguro, Ikaw, Father, Brian. no? Isang hindi ko makakalimutan sa buhay ni Santo Domingo ay yung kwento nung panaginip ni Blessed Jane Asa na lagi kong binabalik-balikan na tuwing feast day ni Saint Dominic, no? Yung naginip si Blessed Jane Asa na may isang aso, no, na may dalang punong kahoy na may apoy, no? And yung aso tumatakbo. No? So it reminds me of the vocation that Saint Dominic was called, no? To be the light of the world. And sabi nga na dun po sa mga nakapagsubaybay po ng University Mass kanina, no? Sabi ni Bishop Sok na it's something that would challenge us, no? To be that fire of the world as we celebrate the feast of Saint Dominic. Nasa atin ang apoy ng katotohanan. Sabi nga nila, dapat magliyab, maglagablab ang ating pananampalataya at ang ating mga aksyon para ipalaganap ang mabuting balita. Kaya makikita mo din, yung aso, mapansin mo doon, Brother Brian, no? Yung aso na yun, kulay puti at itim. Kaya makikita mo yung mga abi ko, mga dami mga Dominicano, na tayo ay nakasuot ng puti at itim. Ngayon, suot ko, puti at itim. puti at itim, na sinasabi natin na kung ano yung totoo, dapat hindi mali. No? Ang mali ay hindi totoo, ang totoo ay hindi nagiging mali. No? Okay, ikaw naman. Neil, Ayan. Si Neil. Sige, si Father Paul muna kasi mawala si Father Paul. Father Paul. Oo nga, baka mahirap dito, baka mawala yung ating internet connection. Susundan ko lang yung shinare ninyo, no? So napakagandang image ng apoy. 'Di ba? Kasi yung apoy ay nagbibigay ng liwanag, at the same time yung apoy kahit na ipamigay natin, no, hindi ito basta wawala, no? Ito ay lalo pang lumiliwanag. And I guess yun naman talaga yung naging silbi ng mga Dominicans during that time. Kahit dun sa salitang Tagalog, 'di ba, napakaganda nung liwanag, 'di ba? Kapag tayo ay nagtuturo, tatanungin natin yung mga tao kung naiintindihan nila, 'di ba? Ang tanong natin, maliwanag ba? 'Di ba? And then even when we are able to discuss, 'di ba, ang tawag natin ay pagpapaliwanag. 'Di ba? Kaya nga siguro maganda na napakagandang imahe ng liwanag na 'yan habang dinidiscuss natin yung tungkol sa buhay ni Santo Domingo, at the same time doon sa usapan natin mamaya tungkol sa katotohanan at saka tungkol sa fake news. Idagdag ko lang, no, nung sinabi ni Father Dexter about yung preaching, kasi napakahalaga during that time na magkaroon talaga ng mga learned, no, yung mga learned na mga preachers, kasi marami yung mga heretics. And one good thing siguro, ewan ko sa inyo kung anong comment nyo dito, I guess it is still happening sa panahon natin, kaya nagkaroon ng mga heretiko ay dahil gustong-gusto nilang maintindihan yung pananampalataya.
Di ba? Which, kung titignan natin, napakaganda. Di ba? Na mayroon pa rin interest yung mga tao na gusto nilang ipaliwanag sa pinakasimpleng paraan na alam nila. No, kaya lang dahil nga sa kakulangan sa kaalaman, no, sa pag-aaral, sa dogma, maaaring yung interpretasyon nila ay mali, no, or papunta doon sa ibang meaning. Di ba? Kaya nga, nagkaroon tayo ng order of preachers na para at least ma-check natin kung ito ba yung tamang turo. Diba? Kaya nga mamaya, maganda siguro part of that discussion natin ng fake news. Kasi di ba yung fake news, it seems like the truth. No, kaya lang, alam natin hindi. Di ba? It seems like the truth, pero kasinungalingan pala. Ayan. So siguro magandang pag-usapan natin yung dalawang puntong yun. No? Yung liwanag, apoy, at the same time, yung curiosity, no, ng mga tao that drives them towards learning about the truth. Ayan. Kasi yung mga pahayag kasi dapat hindi lang kung ano yung naiisip o kung yung ano yung naririnig natin, yun na lamang ang ating paniniwalaan, no? Susundan natin. Dapat kailangan natin, kaya sabi ni Father Paul, no? Kailangan nating magbasa. Kailangan nating malaman ang katotohanan. We are searching. We are always in search for the truth. Hindi po pwede yung, uy, kung ano yung sinabi niya, yun na yung siguro yung totoo, no? Kasi yun ang nangyari sa mga Albigensians, no? Dahil tingin ng mga tao, kapanipaniwala yung mga yon, kaya siguro naniwala agad ang mga tao. Dahil ang mga tao noon, hindi pa sila masyado nakakapag-aral. No? Yung mga mayayaman o yung may mga katungkulan sa buhay, sila lamang ang nagkakaroon ng pagkakataon para makapag-aral. Kaya ang dali nilang maniwala. No? Neil, ikaw naman, Neil. Ano ba sino ba si Santo Domingo para sa iyo? Ayan, so speaking as a lay Dominican po, no? Si Santo Domingo ang naging isang huwaran para sa aming mga laikong Dominiko na mamuhay, no, sa katotohanan at mamuhay na nagpapahayag ng katotohanan. At bilang isang laiko, isang laikong Dominiko, no, tinatawag din kami or naging inspirasyon namin siya sa pamamagitan ng pamumuhay bilang isang mapagmahal sa katotohanan na tao, na kahit hindi kami nagbe-preach sa loob ng simbahan, kahit hindi kami nagmimisa, kahit hindi kami nagtuturo, no? Andito kami sa aming kanya-kanyang paraan, sa aming kanya-kanyang pamumuhay sa komunidad, na kung saan ipinapahayag pa rin naman namin ang mabuting balita, no, sa aming own little ways bilang mga taong nasa labas ng kumbento po. Siguro pag-usapan natin ngayon, papunta na tayo sa ating pinaka-main topic, pero pag-usapan natin, si Santo Domingo, nagtatag siya ng order of preachers. No? Hindi lang siya yung sarili, sa kanya lamang, nanggagaling katotohanan, subalit meron siyang mga kasama. Tatawag nga niyang mga kapatid niya, no? Mga Dominicans, na sila ay in-scatter, sila ay pinadala sa Universidad ng Palencia siguro. Siya ay University of Paris din, no? So pinapunta niya ang mga kapatid niya para mag-aral, para malaman nila ang katotohanan, no? At ito yung mga Dominicans na hindi natin po pwede na masabi natin ang katotohanan kung ano yung nalaman lamang natin. Pero makikinig din tayo. Kaya makikita natin si St. Thomas Aquinas, na pinaka-theologian, sabihin natin, theologian ng Vatican II, theologian na sinundan ng mga Katoliko, siya yung bumuhay ng ating paniniwala na ang katotohanan ay kailangan pag-aralan. No? Hindi po pwede na kung ano yung narinig natin, kundi basahin natin at makipag-dialogo. Yes. Yun ang pinaka-importante doon. Brian, may sasabihin. So, coming from the dialogue, Father, maganda ngayong tignan kasi parang as we introduce our main topic sa mga viewers natin, ito na yung nagiging kulang sa atin ngayon. No, like yung, pag may nabasa tayo sa Facebook, lalo yung social media, no, akala natin ito na yung totoo. No? And then, all of a sudden, pag tingin natin na maraming likes, maraming shares, ito na yung totoo, ito na yung popular. But I think, no, as we talk about fake news and as we talk about truth about fake news, ito yung hamon din sa atin ng pag-alala natin dun sa buhay ni Santo Domingo, no, na hindi lahat ng narinig natin, no, kailangan natin pakinggan, sabi nga ni Father, no, but
more than so, lahat ng narinig natin, kailangan mo natin siguro pagnilayan. No, bago natin siya pakinggan, pagnilayan muna natin siya kung tama yung narinig natin. And kung napagnilayan natin yon at narinig natin kung ano yung totoo, yun yung i-share natin para at least may hamon tayong iwan dun sa mga tao na bakit iba yung perception niya dun sa nabasa ko. So, doon magsisimula yung dialogue. No? Kasi, anong nangyari is sumasabay lang tayo sa agos nila. Sabi nga, pag sa fake news, sabay agos lang. So, kailangan we go against that current. So, yan, I guess, Father, no? Juan Paulo, ano nga ba yung fake news na sinasabi nila? Ano bang ibig sabihin? Kasi pinag-uusapan natin katotohanan, pag-aralan, o makipagdaya. Pero pag-usapan, ano ba yung... Kasi itong fake news na parang ngayon lang pero relatively parang bago sa ating pandinig. Pero ano nga ba yung fake news? Para sa akin, Padre, ang fake news is, nagkaroon lang siya ng term na fake news kasi ito yung term na ginagamit natin ngayon. Pero kung babalikan mo yung mga sinauna pang nangyari, matagal nang nabubuhay si fake news. Nagkaroon lang siya ng iba pang pangalan. Like for example, gawa lang, no? Ang sa panahon natin, natawag siyang fake news kasi yan, nauso lang siya nitong mga 2000s ata, nung mga panahon na ng mga campaign, no? Pero ang fake news kasi is pwede siyang magmula sa misinformation tsaka disinformation. So may pagkakaiba yung dalawa, yung misinformation tsaka disinformation. Disinformation kasi is more of false or inaccurate information pero walang intent ito na manira. Unlike sa disinformation kasi, may intent siya to mislead the people kung sino ang nakakarinig nito. Yun. Tama. Yun ang fake news. Opo. So mas actually parang mas nakakatakot nga yung, pwede ka siguro yung parang magsisinungaling ka, pero alam mo yung tama, pero parang mas nakakatakot yata, Brian, Neil at saka Juan Paulo. Ang pinaka nakakatakot, yung isang pahayag, pwede mo masabi na mukha naman siyang totoo Mukhang totoo, pero hindi totoo. Ayun kasi sinasabi ni St. Thomas Aquinas, apparent good or apparent truth, na akala mo, totoong-totoo, kasi yun din na sinasabi ni Santo Domingo noon, na yung Albigensian heresy ay mukhang totoo dahil ito yung pinapahayag nila at nasasabuhay naman nila, mukhang totoo yun No? Mukhang totoo. Kasi pag-usapan ko lang sa maiksing paraan ano nga ba itong Albigensian heresy? Yung sinasabi kasi ng mga Albigensians, may dalawang Diyos. Yung Diyos ng masama, Diyos ng mabuti. Sino ba itong Diyos ng masama? Yung Diyos ng masama, ito sinasabi nilang Old Testament na Diyos, ito yung Diyos ng katawan, na Diyos na nagpaparusa. Dahil kunwari, meron kang ginawang kasalanan, pinarurusahan ka. O kunyari, meron kang ginawang masama, anong gagawin sa iyo? So ito yung nagpaparusang Diyos. Ito yung pag ikaw ay nagkasakit, meron kang may problema ka hindi ma-resolve, ito yung Diyos na nagpapataw sa iyo na parusa. Pero meron ding Diyos na mabait. Ito yung Diyos ng bagong tipan. Ito na si Jesucristo. Ito yung nagbibigay ng kapatawaran, ng pag-ibig, ng espiritu, na ito yung binibigyan ka ng puwang para ikaw ay magbago. Pero ito yung sinasabi, mukha namang totoo, kasi pag sinabi mo namang, ay oo, tama, na ako ay napaparusahan, ako ay nagkakasakit, ako ay namamatay, itong katawan na ito ay hindi totoo. Kasi meron namang mas mataas ang espiritu, kaya mas maganda na espiritu na lang ako. Doon ako sa Diyos ng mabuti, hindi ako sa Diyos ng masama. Ito yung kinalaban ni Santo Domingo, yung tinatawag na fake news kasi hindi na alam ng tao kung saan siya patungo. Kasi sa mga taong papunta dito sa heresy nito, ay sila ay sinasaktan na nila yung sarili nila. Sinasaktan nila yung sarili nila at sinasabi nila, pag ako sinasaktan ko sarili ko, mas nagiging mabuti ako. So yun yung fake news dahil napapasama na kung ano ang katawan. Father Paul, paano nga ba natin makikita na yung isang pahayag, fake news o hindi? Yes.
Siguro balikan ko lang yung lahat ng mga punto natin, no? Napakaganda kasi yung sinabi ni Father Dexter yung tungkol dun sa Albigensian heresy. One thing about fake news and the heresy is it sounds real. 'Di ba? It sounds possible. Kung titingnan mo nga naman, 'di ba? Kung gusto mong mapalapit sa Diyos, kailangan you have to renounce everything, no? Yung material things. So nakita nila dati na okay, yun ang paraan, no? Kaya nga nakita nila na parang anything material is not good. Ano ang negative implication nito, no? I-forward ko lang yung discussion ni Father Dexter. So ibig sabihin yung suicide pala, no, mabuti, no? Kasi you are freeing yourself from the body which is material. And then yung abortion para sa kanila ay okay din, 'di ba? Kasi yung bata, no, bago pa isilang, which is a material, it has a body, hindi mo na palalasapin pa ng kasamaan, no? Yung material, kung ang tingin mo kasi sa mundo ay masama, no? So mula sa sinapupunan pa lang, no, you abort already. So you are doing it a favor, no, yung bata. So you are freeing yourself from the material so that the spirit will go free. Diba? Kung titignan mo sa atin sa pananampalataya, parang it makes sense, no? Kasi nga naman ultimately we want to go to heaven, di ba? Kaya nga kailangan natin i-train yung ating kaluluwa papunta sa mga spiritual things. Pero nasusobrahan kasi hindi na natin kino-consider na yung pagkatao natin ay binubuo ng katawan at ng espiritu. No, kaya nga napakaganda ngayon ng mga usapan tungkol sa wellness, di ba? Hindi lang basta-basta pagdarasal ang mahalaga, no? Kailangan din nating tignan yung ating health, yung ating physical at saka yung ating mental health. Kaya nga ngayon nauuso yung mga ganung usapan. And we have to look at it holistically. No, kaya nga doon natin makikita, and how do we praise God? Hindi ba ginagamit din natin yung ating katawan? No, kaya nga yung mga sakramento, again, that is very physical. Di ba? Yung mga sacraments, these are physical signs that we receive the body of Christ, that we are baptized with water. No, so makita natin na mismong ang sakramento natin pinapakita na yung mga material ay mabubuti din. Kaya nga, doon sa tanong ni Father Dexter, no, balikan ko lang yung paano mo ba talagang madidistinguish, di ba? So madali lang naman yan na ibabangga mo siya sa realidad at makikita mo na yung realidad, no, yun yung pinapahayag, then that is the truth. No, that is the simplest term, di ba? Na you have to check with reality. No, ito ba talaga yung nangyayari? Halimbawa, sinabi ko, ay, puti yung aso. Diba? Nakita mo, itim. No? And then, halimbawa, sasabihin mo, hindi, sige, oo nga, puti. Diba? Pero alam nating dalawa na itim. No? Pero pinapahayag natin yung fake, no? O yung kasinungalingan, then that is not the truth. No? And makikita ng mga tao yan, mako-confirm nila, ay, ba't nila sinasabing itim, puti yung aso? Diba? Kaya nga, yun yung pinakasimple. You have to see what is happening in reality. No? And that is how we will know. Kaya nga tayo, we are being advised not just to listen to fake news, no, lalo na not to share, no, yung mga news na hindi reliable yung sources. No? Kaya nga tinitignan natin, ano bang source? Diba, halimbawa, may declaration, no? Gustong-gusto nating walang pasok. No? Ayan, lalo na ngayon nag-uulan. No? Pero dito sa Lisbon, mainit. No, summer dito, nag-uulan. So nag-aantay tayo ng walang pasok. No? And then nakita mo lang basta walang pasok. So what do? You immediately share it with others. Only to find out na yung news pala na yon or yung announcement na yon, pag tinignan mo yung year, 2020 pa. Di ba? So nag-share ka na ng fake. So yung sinasabi ni Pao kanina na misinformation. Di ba? Misinformation siya kasi hindi mo naman intent naman loko. No, pero kapag alam mo na naman na 2020 siya at sinare mo pa rin with the intention na magkamali yung mga tao, no, nagiging disinformation na siya. No? Na yun yung mas masama. And yun yung kailangan nating labanan. Yan. Ikaw naman, Neil, paano ba natin malalaman na yung pahayag na yon ay fake news o totoo? Siguro po, personally speaking, no, maganda kasi is i-verify natin kasi ngayon sobrang lawak na ng resources na meron tayo, no, na katulad noon kapag kino-compare nga yung panahon noon, 'di ba? Yung sasabihin ng mga nakatatanda sa atin na kailangan pa nilang pumunta ng library para tignan yung kung ano man yung kailangan nilang information, yung pupunta pa sila sa card catalog area para malaman kung ano yung kailangan, kung saan nila hahanapin yung librong kailangan nila. So,
tayo ngayon, meron na tayong internet, meron tayong one click away na, uy, sabi daw ni ganto, hindi daw masama ang abortion. So you can see, ano ba yung sinasabi nitong ano? Uy, sabi ni Pope daw hindi masama yung abortion. So ngayon, you can check, no? Yung pala ang sabi ni Pope, wag tayo magalit sa mga nagpapa-abort, pero dun tayo sa abortion magalit sa kasalanan. Pero ngayon, kinake out of context na siya ng mga tao. Nagiging, tulad na sinabi ni Father, is parang nagiging disinformation na siya. So, through the availability of our resources, Father, sana doon natin makita kung alin yung totoo sa hindi. Kasi minsan parang hindi naman natin pwedeng idaan lang sa kutob-kutob lang yan eh. So, mas maganda po, ma-verify natin siya. Lalo na ang dami nating resources sa panahon po ng ngayon. Brian, kasi may sinasabi sila na, of course, sabi natin, madali namang i-google yan, no? Madali naman na malaman kung ano yung katotohanan. Pero makikita mo din sa internet kasi, pag ginugel mo ang isang bagay, marami ring information. Kaliwa, sali-saliwa, na iba-iba, di ba? Na sinasabi nito, ito yung sinasabi niya. Ano nga ba ito? Paano ba ito nagiging iba doon sa sinasabi mo kanina na dialogo? Na sinasabi mo, di ba pag sinabing dialogo, dalawa kayo nag-uusap? Pero bakit pag nandun naman sa internet, nag-uusap sila, pero paano mo malalaman, ito na pala ang totoo sa sinasabi nila? Siguro, Father, isang natutunan ko doon na bilang isang social communication student, no, na mahalaga din na kapag may nakita tayo or may nabasa tayo sa internet, kung kaya naman nating i-confirm kagad on our end, mas maganda ma-confirm muna natin on our end. Or, for example, no, pag may yung sinasabi ni Father Paul na yung tungkol doon sa aso, no, na sinasabi ng isa puti yung aso, tapos sabi naman ng isa itim yung aso, no? Kung kaya nating puntahan yung lugar na yun, kung nasaan man yung aso yun, at ma-confirm natin kung ano yung totoo, doon siguro natin makikita kung ano yung tama. Kasi minsan, Father, ang naiiwan lang doon is yung perception lagi eh. Na kung ano lang yung makita, gaya ng sabi ko kanina, na kung ano yung popular, kung ano yung mas katanggap-tanggap sa society, yun yung totoo. So, yung going against the flow of dialogue siguro, Father, is before we take an action, entering into that dialogue, siguro magandang tignan muna natin sa sarili natin kung ano ba talaga yung pwede nating isupport dun sa dalawang taong yun. Para matulungan sila na tignan din side by side kung ano nga ba yung totoo dun sa sinasabi. Father Paul, di ba si Thomas Aquinas, Yes, Dominican, siya ay nakipagdialogo doon sa kanya Summa Theologiae, di ba? Nakipag-usap siya sa Muslim, yes. philosophers. Ano nga ba yung sinasabi niya? Ano nga ba yung dialogo para kay Thomas Aquinas? Napakaganda nung structure nung Summa, no, since nabanggit ni Father Dexter, nagjo-joke yung iba, no, na yung Summa daw ang ibig sabihin, sumasakit ang ulo, no, sasakit ang ulo mo dahil napakakapal ng libro. No, at saka nagjo-joke yung iba pag pinalo daw sa ulo masakit, no. Pero actually napakaganda ng structure ng Summa kasi it's not one-sided. Thomas is giving us a chance na makita ano ba yung sinasabi ng iba. And then, ang gagawin niya ngayon is i-explain niya in the light of faith. Di ba? Papaniwalain kanya, ang kagandahan, the genius of Thomas is, una, parang papaniwalain kanya na totoo yung sinasabi ng iba. Di ba ganun yung structure niya eh. Una, papakita niya yung sinasabi ng philosophy, no, ng ibang mga theologians, etc. And then, oo nga, tama sila. Pag nagsimula na siya mag-explain, doon niya papakita na isa-isa niyang i-debunk yun. And then sa bandang huli niya, i-explain, no, kung ano yung katotohanan. Kaya kung minsan, yung mga tamad magbasa, di ba? Doon na lang sila sa pinaka-summary. Pero maganda, simulan sa simula, kasi doon mo ma-appreciate, no, na, okay, sa simula pala, parang andali lang manipulahin, kung baga, no, ng isip natin. Pero ang kagandahan din doon, he does not discount the fact na may katotohanan doon sa sinasabi nila. Okay, there is truth in that, pero hindi buo. Parang yung sinasabi kanina ni Brian, di ba? Ni Brother Brian. Again, how do you try to check? Na hindi mo lang titignan yung realidad kasi baka naman ang nakita mo, piece lang ng realidad. Di ba? Katulad ng mga ibang pictures, di ba? Yan ang mga nangyayari ngayon. Lalo na ang daling i-manipulate ng pictures. Kung minsan, lalagyan nila ng ibang news item yung picture,
No, halimbawa dyan, naalala ko yung picture na may pulubi sa kalsada, and then may mga madring dumadaan, and then parang hindi pinapansin yung pulubi. Okay, so ang nangyari doon, nag-comment na yung mga tao, ano ba ni mga madring yan? Nakala ko ba charitable sila? Hindi sila tumutulong, mga daughters of charity pa naman o missionaries of charity. Okay? Only to find out that the context of that is, naglalakad sila kasi may prosesyon. Di ba? May prosesyon. So, natural lang naman na alangan mga on the spot nilang tulungan. And then, there is another picture that shows the same sisters in the context of helping naman. No, na tinutulungan nila actually yung mga pulubi. It's just that it's not that time. Kaya lang, para sa mga malisyoso, no, yung mga nagpapakalat ng disinformation, they can always manipulate a picture. No, dahil piece lang yun ng whole truth. Diba? Kaya kailangan, alamin din natin, ano ba yung konteksto? No, bakit ginagawa yon? Ano yung ginagawa actually, 'di ba? Kaya nga even in morality, 'di ba, Father Dex, ayan hindi ko masyadong pero baka may makalimutan ako, 'di ba? Kailangan tignan natin kung morally good or morally bad yung action. Titignan natin lahat ba ng aspeto ng action ay good. No, yung bang intention niya good, yung object ba mismo good, 'di ba? Yung bang circumstance, diba? Kasi kapag may isang bad doon, may evil, no, it renders the whole action as evil. Diba? Kaya nga, napakahalagang tignan na buo yung pagtingin natin. Of course, not all the time. No, we have to be practical. No, na talagang pieces lang talaga yung nalalaman natin. Pero another question na gusto ko rin itanong sa atin siguro is, madali bang maniwala? No, or madali mo bang papaniwalain yung mga tao? Di ba? Kunwari, alam na nila na yung nakikita nila is just a piece. No, there are some people who would like to believe in the true in a lie rather than to get hurt. Ayan, di ba? Kung minsan yan yung mga kabataan, di ba? Sasabihin nila may nililigawan sila na mas maganda siguro hindi ko alam na ayaw niya sa akin. Di ba? I will just live in this fantasy world. No, rather than feel hurt, no, I would rather choose na paniwalain ko yung sarili kong masaya ako at mahal niya ako. Di ba? Yung mga matigas ang ulo na nasa harap na yung katotohanan, no, ayaw pa rin tanggapin. No, ewan ko sa inyo, paano ba, how do we deal with these kinds of people? Di ba? Lalo na ngayon, di ba, ang kabataan ngayon, relativist. Di ba? My truth could be different from your truth. No? So, why don't you just respect my truth? No, pero sa tingin natin, talagang hindi truth yung sinasabi niya. No, pero sa isip-isip niya, yun ang truth. No, kaya, ewan ko, no, sa ating konteksto ng relativism, subjectivism, it's really challenging, no? Kung paano ba nating ipapalaganap yung katotohanan. Yan. Hindi kasi syempre, maiintindihan natin yung iba kasi sabihin natin kasi baka naman masyado tayong stricto doon sa katotohanan na ay, bakit gusto ko yung kasinungalingan doon ko na lang. Siguro maintindihan natin dahil pinagdadaanan ng mga tao ito na gusto ko na lang doon sa na parang mali na itong pinaniniwalaan ko pero dito ako nagiging masaya. Pero of course, sabihin natin, doon ka sa katotohanan, doon tayo pumunta ka sa katotohanan para dahil ito, sabi ka, the truth will set you free. Dito ka magiging malaya, doon sa katotohanan na iyon. Pero Juan Paulo, minsan kasi, sinasabi nga ni Father Paul kanina, yung relativism, relative truth. Kasi minsan pag sinasabi nating moral theology, ganyan-ganyan, o sa pananampalataya natin, minsan pinipili natin kung ano yung gusto natin, di ba? Gusto natin, selective tayo doon sa katotohanan na gusto natin paniwalaan. Kasi pag ito, ayoko na lang, wag na lang yan kasi parang hindi ko matanggap. Ito na lang. Ano ba tingin mo doon, Juan Paulo? Kasi nasa nature talaga ng tao minsan na they are not really into truth talaga kasi napaka-inconvenient. Mas gusto nilang, kung saan sila mas convenient para hindi nila maramdaman yung guilt, hindi nila maramdaman yung mali na may mali sa kanila, no, para hindi sila masisi whatsoever. So these people might as well, kung ito yung mas maganda, ito yung okay sa iba, doon na lang tayo para wala tayong ibang pag-uusapan pa, wala na tayong ibang pagdidiskusyonan pa. Kasi the peaceful, the better. Kasi para sa kanila, ganun yung idea nila. Kaya
mas ano sila, mas inclined sila sa mas ano na lang yung madali talaga, no, na katanggap-tanggap sa palagay ng nakararami. Mas magandang in na lang sila doon kaysa naman sa kumontra sila. Kasi may mga times kasi na kapag tayo sinalungat natin yung akala nilang truth, parang ang sama ng tingin nila sa atin, no? Parang hindi tayo belong to them. Parang ang hirap tanggapin kung ano yung nasa tingin natin yung tama, and they reject us. And many people don't want rejections, di ba? So, yun. Yun yung take doon. Kasi sa mga nakikinig sa atin, baka may mga katanungan kayo na pwede nyo isulat sa ating sa mag-comment tayo sa Messenger. Baka may mga tanong din kayo doon sa katotohanan na ito, or may tanong kayo kay Santo Domingo, maaari natin bigyan buhay, i-discuss natin, mas maganda, no? Pero Neil, ikaw naman, kasi minsan sinasabi sila, kapag pumanig ka sa ganitong katotohanan na ito, itong truth na ito, parang ayaw mo lang sumama dahil gusto mong maiba. Pwede ba yung gano'n? Na ito yung katotohanan pero gusto mo lang maiba? Pwede ba yung gano'n, Neil? Technically speaking po, hindi eh. Kasi, if I remember it correctly, it's St. John Bosco na nagsabi na hindi lahat ng hindi lahat ng masaya ay tama at hindi lahat ng tama ay masaya. So kahit anong gawin nating pag-twist sa truth, no, at para lang maging pleasing tayo sa ibang tao na kasi ganito yung view ng pamilya ko na dapat ito yung iboboto namin. So hindi na lang, susunod na lang ako kasi mas alam nila yan. At baka pagka umiba pa ako, magalit pa sila sa akin. Ayoko na yun, mas inconvenient pa. So dito na lang ako, wala nang mawala sa akin, susunod lang naman ako. So ang dami pong ganon, no? And nawawala yung right judgment and yung pagdedesisyon mo sa sarili mo dahil ang tawag nila bandwagon, nagiging bandwagon na lang tayo, no, sa desisyon ng iba, sa pananaw ng ibang tao, no, na kahit alam nating mali sa sarili natin, okay na yan, basta hindi magulo. Sa social media kasi, para ang sinasabi lagi nila, respetuhin mo kung ano yung gusto ko, yung views ko. Ito yung ako respetuhin mo kung ano yung paniniwala ko. Bakit? Kung may paniniwala ka, di paniwalaan mo yun. Pero huwag mo ko idamay sa paniniwala. Bakit mo ko idadamay? Meron ka sarili, meron din ako sarili. Kung katoliko ka, katoliko din ako. Kunyari, meron tayong pinaniniwala sa katoliko ganito, na pinaniniwala, pero katoliko pa rin naman ako, binyagan pa rin naman ako Pero bakit? Gusto ko lang maiba dahil meron akong sariling paniniwala. Brother Brian, pwede ba yung gano'n? Actually, Father, hindi pa rin Kasi at the end of the day, when we talk about truth, it should be something that is acceptable by all people. Mm-hmm. A truth cannot be truth if there is one who will oppose the truth. Uh-huh. Kasi hanggang nandun siya, hanggang nandun yung presence of society and you are pushing for the truth, lagi niyang invoke yung reason na yun So, habang nandun yung reason niya na kailangan paniwalaan mo ako, kailangan ito yung views ko, ito lang yung dapat na masunod para sa akin. Hindi pwede ganun kasi we all live in a society. And being a part of a society means you need to be open. Kailangan mo pag-dialogue din, di ba? Hindi lang pwede na sabihin natin na kung gamitin natin, Father, yung quote na no man is an island, di ba? Hindi naman lang siya sa kaibigan lang, di ba? Hindi lang rin man siya sa pansarili. Pero maybe it will involve also how you go along with the society. Na hindi pwedeng ikaw lang yung masusunod dahil yun lang yung gusto mo. Paano kung for example, nasa barko ka, di ba? Sabihin natin, nasa barko ka. Tapos, sabihin nung captain na lulubog na yung barko, kailangan nyo nang tumalon. Pinaniwala mo, hindi lulubog yung barko. Kasi naniniwala ko na hindi siya lulubog kasi may tiwala ko dun sa captain. So, in the end, no? Hindi siya pwede kasi hindi mo hinahayaan yung ibang tao na tulungan ka, na itama yung sarili mo, yung pag-iisip mo, nadadali mo yung pananaw na yun hanggang dulo. No? So siguro yung magandang tingnan natin no, na isa siguro na makita natin sa fake news is yung tulungan ba, di ba? Hindi naman ibig sabihin, Father, na kasi akala ng ibang tao pag dialogue parang kinokontra na kagad
most of the time when we come into dialogue, it's a helping hand. Di ba? Nagtutulungan. Kaya nga laging dalawa eh. Laging dalawa yan. And even relating it, di ba, relating it with one reflection that my spiritual directors and even father, no, nung mga naging prof ko sila, sinasabi nila na, why did Saint Dominic send the brothers 2 by 2? Di ba? Para at least kung mag-falter man yung isa, merong aakay, na merong mag-encourage. So siguro yun yung magandang tingnan natin na when it comes to dialogue about the truth, hindi naman na yung sarili na dinedebunk natin or ini-invalidate natin yung paniniwala mo. Tinatama ka lang kasi at the end of the day, I'm caring for you and that is something that I wanted to share with you para mawala ka dun sa paniniwala niyo. Okay. Kasi nga, siyempre, pag sinabi natin kasing dialogue, hindi lang din, Brian, yung pagkikipagtalastasan, kundi yung pakikinig. Kasi minsan, sa mga tao, nagiging radical sila dahil hindi sila napakikinggan. Baka naman yung iba, gusto lang may makinig sa kanila, kaya siguro gusto nila sumalungat. Kasi bakit ikaw salita na salita dyan? Ako naman, ako kung sasalita din ako. Kung babaluktutin mo lahat ng sasabihin ko, mas lalo akong magagalit, mas lalo akong magiging radikal. Kaya mas maganda, makinig ka naman muna. Yes. Yung mas siguro ito yung sinasabi natin synodality ngayon. No? Yung simbahan ngayon, siguro palalawigin ni Father Paul mamaya, yung synodality ngayon, si Pope Francis, sinasabi niya, pakinggan natin yung mga nasa peripheries. Pakinggan natin kung ano ba yung estado nila. Hindi dapat yung mga nandito sa taas lamang na nag-uusap. Yung theology natin, hindi lamang sa mga libro, kundi ano yung nangyayari sa ating mga kababayan, sa ating mga tao dito sa mga peripheries. Siguro magandang si Father Paul Talavera ang magsasabi sa atin tungkol sa synodality. Father, nakamute ka po. Nakamute. Wala. Wala po. Wala. Okay. Ayan, Teka lang. Okay na po. Yan, hello. Yes. Okay na po. I think ang kagandahan ng synodality, kasi sometimes when we talk about synodality, ang naiisip natin kaagad is, kailangan nating magsalita. Di ba? We want to be heard. Pero ang kagandahan ng synodality ngayon, we are being introduced to the thought that we also have to listen. Di ba? Makinig tayo. Kaya nga kahit sa Manila, for example, sa Archdiocese of Manila, yung motto ng ating cardinal, di ba? Audiam, no? I will listen. No? So, it's a very good start for the synodality na intindihin natin ang participation natin, hindi lang basta pagsasalita, kundi yung pakikinig din. Babalikan ko yung kanina yung discussion ni Brother Brian, di ba? Kung minsan kasi meron tayong tinatawag na intellectual pride, no? At saka yung intellectual power, di ba? I think yung mga salita lang ng salita, no, more of pride talaga, no, yung ayaw makinig sa iba. Kasi kung talagang humble ka, kaya nga we have to have that attitude of humility to accept that hindi natin alam ang lahat ng bagay. No, kahit tayo ay matandaan na, meron pa rin tayong natututunan sa mga bata. Yung madalas natin narinig yung matatanda. No? And then they have these realizations, ay, hindi ko pa pala alam lahat. Kung ganun yung attitude ng matanda, nakakatuwa. No? Kasi ibig sabihin, open pa rin siya for knowledge, open pa rin siya sa growth. Pero kapag kayong matanda, maririnig mo, naku, matanda na ako, no? Ayoko na, hindi ko na matututunan yan. Hindi kaya naman, ay naku, nung panahon namin, iba pero yung ngayon, iba na kasi, kaya ayoko din. No, para kung minsan ako, guilty rin ako dyan, di ba? Yung cellphone, halimbawa, ayoko nang matuto ng bago. Kaya nga, I always stick to my cellphone, no? Kasi ayoko nang matuto. So, yun ang start na, no? Na tayo ay hindi na tumatanggap ng the truth of others or the help of others. So, yun yung intellectual pride, parang alam ko na ang lahat. No, doon naman against si Kristo, di ba? Nung kinakausap niya yung mga scribes, yung mga Pharisees, di ba? Yun yung against siya. Hindi siya against sa knowledge. No? Walang problema. Gusto nga niya matuto sila eh. Pero ang ayaw niya doon yung pride. No? Na, okay, alam ko ng lahat ng bagay. No? Ayoko nang makinig doon sa iba. And then, last point, doon kay Pao din kanina, yung peace. No? Kasi tayo kung minsan, ang konsepto natin ng peace, tahimik. Di ba? Pag tahimik, peaceful. No? Hindi nag-aaway. Pero actually, sa loob-loob mo o sa komunidad na yon, peaceful lang kasi quiet sila. Ayaw lang nilang magsalita pero nag-aaway-away sila. May mga hindi sila pagkakaunawaan and they don't even express it. And we see that in the gospel, di ba sinasabi ni Kristo, I have come not to bring peace but division. Di
Di ba? Anong ibig sabihin ni Kristo doon? Ang ibig niya sabihin doon, I will not bring you parang illusory, no, na peace, or yung parang sa tingin mo sa labas peaceful pero sa loob-loob hindi. No, kaya nga yun ang kagandahan ng dialogue, 'di ba? Kaya napakahalaga at these attitudes of humility and then also courage. 'Di ba? Yung lakas ng loob na magsalita. Kasi kung minsan tayo alam natin yung katotohanan and then quiet lang tayo kahit nakikita na nating mali. Just recently, no, yung kay Vega, ano ba 'yan, yung kay yung nag-ama namin, 'di ba, na sumasayaw-sayaw, etc. That is precisely what she was saying, no? This is my way of worshiping God, no? Zazi way of praising, no? Kasi hindi ko naramdaman na I was accepted, no, in the Catholic faith, etc. No? Pero later on makikita natin she was being corrected, no? Kasi sabi sa kanya, you have to respect. No, siguro yun din yung at the back of it. No, we have to respect each other, no? Irespeto mo na ito yung trato natin sa Ama namin, no? Ito ay dasal na tinuro ng ating Panginoon. No? And then you will try to do that, no? You are actually trespassing on yung sensibilities din ng iba, no? So, palagay ko that's another thing that we can point out, no, dito sa ating discussion about the truth. No? At saka yun nga, no, yung tawag kasi natin fake news. Kapag kasi sinabi natin news, agad-agad sa isip natin is totoo siya. No, kaya siguro they just carried that name news, tapos niligyan nila ng fake. Pero kung tutuusin, why don't we call it a lie? 'Di ba? Ito ay kasinungalingan, no? We call it gossip, no? Dahil chismis naman talaga. No, sa pagbabago natin ng termino, it's starting to become acceptable. But in reality, if you try to check it, it's a simple lie. Yeah, fake news is a simple lie. Yun. Pag-usapan natin, Father Paul, siguro sa mga susunod na mga topic natin, itong kay Vega, ayun, maganda rin kasi topic na marami siguro nakikurious. Yes, actually, magandang another topic. Oo, nako. Yes. Kasi kailangan natin pag-aralan kung saan ba nanggagaling. Kasi hindi pwede nating sabihin, hindi lang pwede nating husgahan yung tao dahil sa ginawa niya. Hahanapin natin ngayon. Kaya medyo kailangan natin paghandaan. No? Paghandaan natin yung topic na yun para hindi tayo agad manghuhusga. Sabi nga, uy, ikaw judger ka. Lagi na judger. Bawal judgmental. Bawal judgmental. No? Lagi sinasabi, bawal judgmental dito. Ganun. So, minsan kasi yun ang nagiging sa atin. No? Pag sinabi natin, ako ang totoo, tapos sinabi ko sa iyo yung mali mo, parang siguro depende rin siguro sa approach. Paano natin, kasi minsan sinasabi natin, nasa atin ang katotohanan, tama yung sinasabi, honest ako, truthful ako, pero yung the manner that we tell this truth, medyo nakaka-offend sa ibang tao. No? Hindi natin namamalayan na sinasabi natin, ako ang katotohanan, pero nandahan. Lalo siguro sa panahon na ngayon, sa mga bata, sa kabataan ngayon, na medyo sensitibo, no? Medyo sensitibo kapag sinabi mo, mali ang ginawa mo, doon ka. Kasi sa atin, siguro, madali tayo nakakadya. Siguro ngayon, dahan-dahan. Sabi ko, dahan-dahan. Siguro maganda yung topic na dialogo talaga. Kahit sa magulang sa anak, o anak sa magulang, o kaya sa magkakaibigan, dialogo. Kasi sa akin kasi, magulang ko, kailangan lang paniwalaan ko kung ano yung sinasabi nila, hindi ako po pwedeng magsalita. Naku, talagang malilintigan ka, hindi ba? Pero ngayon, hindi po pwede yung gano'n, hindi ba? Mga kapatid, no? Hindi po pwede yung gano'n. Kailangan may dialogo na ngayon, no? Kahit na anak mo yan, kahit matanda ka dyan, o kanyari ikaw yung superior, o ikaw yung presidente, marunong ka makinig at makipag-dialogo sa mga tao. Ngayon, paano tingin mo ba yung mga tao na hindi kayang makipag-dialogo at nagrarally na lang na ito ang tama, no? Ito yung tama, ito yung paniwalaan nyo. Anong sasabi mo doon, Neil? Siguro po against ako doon dahil ang katotohanan kasi hindi lang dapat nakabase sa sarili nating interpretasyon ng mga katotohanan sa paligid natin o ng mga impormasyon sa paligid natin. Dahil madalas ito yung dadala sa atin sa kapahamakan, no? Lalo na yung
kunwari, ikaw, alam mo maalam ka, nag-aral ka ng theology sa college, nag-ano ka, bigla mo ipoproclaim na there are many spiritualities, that there are many theologies, no? Na akala mo nag-i-inspire ka ng ecumenism, no, ng pagdadayalogo. Pero ang nangyayari, nagiging ano ka na pala, nagto-turn ka na into a heretic dahil you're proclaiming pluralism as the truth, no? And considering na may pinag-aralan ka, may influence ka, no? So itong mga taong ito na nagde-declare without verifying the truth or pushing their own beliefs to us and even contradicting church doctrines, dogmas, and catechism is a big no-no, and we must be careful with these people dahil maliban sa ililid nila tayo sa isang kasinungalingan, ay ipapahamak pa nila ang ating kaluluwa dahil when we speak, especially within the church, regarding the truth, no, we must be very careful because hindi lang yung buhay natin dito sa mundong to yung nakasalalay, kundi yung magiging kinabukasan natin sa paraiso, sa kaharian ng Diyos po. Yun, tama naman yun, tama yun. Pero ayun, pinag-usapan natin ang katotohanan, no? Iisa lamang kasi si Mrs. sinasabi natin, saan tayo kukuha, Brian, ng katotohanan? Doon lang ba tayo kukuha lamang ba sa libro? O doon lamang sa pinaka-may authority na magsabi? Kasi may sinasabi kasi si Thomas Aquinas, no? Saan ba daw tayo talaga kukuha ng meron bang absolute truth na sinasabi niya or supreme truth, absolute good? Meron bang sinasabi gano'n si St. Thomas Aquinas? Father Paul, meron ba sinasabi si Thomas Aquinas doon sa supreme truth, absolute good? Sorry, sandali. Naputol ako kanina. Ano ba yung, may question daw? Online? Yan ba yon? Wala pa po. Wala Iba pa. Okay. So, yung question natin ay mayroon na yung absolute truth? Yes, saan ba natin pwedeng kasing kunin ang katotohanan? Kasi minsan sinasabi natin, pag nagbabasa tayo ng libro, meron ding kakibat na magsasabi din ng ito yung totoo. Kahit magbasa tayo, meron ding, kunyari sa philosophy pa lang eh. Di ba? Ito yung sinasabi ng isa. Pero ito yung sinasabi ng isa kahit sa medicine eh. Ito yung reseta ng doktor. Pero pag pumunta ka sa isang opinyon, naghingi ka ng opinyon, iba na naman ang opinyon ng doktor. Pero saan nga pa talaga tayo kukuha ng totoo? Oo nga. Actually, no, palagay ko yung kanina rin, yung sinasabi rin ni Brian, di ba? Yung marami tayong mga yung interpretasyon natin, di ba? Kaya nga meron tayong magisterium, di ba, sa simbahan natin na siya yung nagsasabi sa atin kung ano yung official declaration, no? Dahil parte na rin ng humility natin yon na we trust the experts. Diba? Kahit sa medicine naman, di ba? Meron yung iba nagse-self-medicate, di ba? May mga nagse-self-medicate, parang mas matalino pa sa doktor, ika nga. Pero kaya nga nagpatingin sa doktor kasi you believe in their expertise. Na parang tayo, kaya tayo lumalapit sa simbahan kasi we believe in the expertise of the church. Na we believe in the magisterium na ito yung definitive, no, na katotohanan itinuturo, no, ng simbahan natin. Kaya nga bilang mga Katoliko, I think we have to go back to that. No? And it reduces the danger of us making our own heresies. No, kung babalik tayo sa kwento ni Santo Domingo, no, yun yung nag-check sa atin eh, kung kumbaga ito bang paniniwala ko, inaayon pa rin sa paniniwala ng simbahan o baka naman umiiba na. Diba? Kasi otherwise, we will all become heretics. Ika nga. Gagawa tayo ng mga sarili-sarili nating mga truths. Pero yun nga, nakakatakot ngayon sa panahon natin, concern pa ba ito ng mga tao? Diba? Yun yung isang siguro mas mahalagang tanong natin, concern pa ba ito ng mga tao? Paano natin silang mahihikayat? No, na bumalik doon sa paniniwala natin na ito, no, may mga experts na maaring magturo sa atin, no, and these are probably one thing about the truth is kahit anong gawin mo, ang katotohanan will remain, di ba? Katulad nun, you always check with reality, is it there? No? Kahit magbago na yung panahon, yung katotohanan yun ay totoo pa din after some time. You don't need people to believe it to become true. No, it remains the truth even if
kukunting tao lang yung naniniwala. At kahit anong gawin mong pagkalat ng fake news, kahit gaano pa karami yung naniniwala dyan, it will not make it the truth. Diba? So I think itong mga points na to, no, we have to really consider when we try to check ano ba yung katotohanan at yung fake news. Father, bago tayo magbigay tayo ng ating huling mensahe, Father, may tanong lang po dito. Meron po tayong virtual question. Po, dahil sinabi niyo po ang katotohanan, nag-iisa lang, pero... Wow, first time tayo nakakuha ng virtual question. Oo. Nagbabago daw ba ang katotohanan sa paglipas ng panahon? Paano ba yung tamang approach kapag ganito na yung sinasabi nila yung katotohanan? Dati, totoo yun, pero ngayon hindi na totoo eh. Paano ba natin malalaman na ito na yung totoo? Father Paul. I think no, yan yung very challenging nga naman yung question na yan. No, kasi meron tayong mga paniniwala dati na sa tingin natin, even sin, di ba? Babalik ko yung question kay Father Dexter. Ayan, even sin, di ba? Halimbawa, may mga bagay silang kino-consider dati na hindi kasalanan. No? Pero because of scientific investigation, like abortion, for example, there was a time na may specific days or months na it was not considered abortion. Dahil ang paniniwala nila dati, hindi pa rational being yung nandun sa sinapupunan. No? Pero later on, because of scientific discoveries, nalaman natin na ang bata, no, from the moment of conception is already a human being, complete with the soul. Diba? Kaya nga, from the very beginning na doon pa lang, pina-abort mo, abortion na yon. Diba? So, because of certain things na na-discover natin in time, siguro mas napapaliwanag pa yung katotohanan. Diba? Hindi naman sa nagbabago siya, pero mas nagiging mas maliwanag at saka nagiging mas buo yung katotohanan. It's not canceling out. No, kasi baka sabihin natin, no, kung mali yung tinuturo ni St. Thomas Aquinas, no, kasi parang allowed sa kanya yung abortion. Pero we have to understand the context. No, kaya nga tignan natin ng buo yung konteksto. Or even, ilang minutes na lang. No? There was a time, no, yung mga religious congregations, they were not receiving Filipinas, for example. No, yung mga Indios, sasabihin, ako, napaka-discriminatory naman ng mga madring yan. Diba? Pero kung titignan natin, nung time nila kasi, no, iba yung konteksto kung saan sila nabubuhay. Diba? So maraming mga bagay tayo ngayong na-discover. And I guess, a more important thing is, are we humble enough again to accept? Diba? Are we humble enough to accept that these discoveries could contribute para mas mapaliwanag pa ang katotohanan? Ayan, mabalik tayo dun sa diba, sa analogy ng liwanag. Mas napapaliwanag pa niya, mas nagiging buo yung katotohanan. Yan. Maraming salamat po, Father Paul. Magbibigay na po ng mga huling mensahe. Unahin po natin si Brother Neil. Ayan. So, sa mundo nating napakagulo, no, na maraming nagsasabi ng kanilang opinion, maging mapangmata tayo sa katotohanan, no, dahil hindi lahat ng lumalabas sa bibig, hindi lahat ng lumalabas sa social media ay totoo. At gawin natin ang parte natin, mag-aral tayo at suriing mabuti lahat ng ating sinasabi at lahat ng ating binabasa. Maraming salamat, Brother Juan Paulo. Sa panahon natin na babad tayo sa social media, no, ang katotohanan nga ay talagang it remains there. It's actually a two-way. It's a dialogue, no. Kung paano natin tatanggapin yung katotohanan, we have to be humbled ourselves. And aralin natin and kung paano tayo magbigay din ng truth sa iba bago natin sabihin ito, huwag tayong tamarin, tsaka huwag natin walang bahala ang pag-fact check at tsaka be suspicious, no? Kasi feeling natin dahil napaka-extravagant ang mga binibigay sa ating mga ideas, yun ang katotohanan. We have always to be careful and be humble in knowing and preaching the truth. Maraming salamat, Brother Brian. Siguro, Father, na last words, no, may sinabi St. Thomas, no, na whatever is received according to the mode of the receiver or kung paano mo tatanggapin mo. So siguro, doon na rin ako magagaling na kung paano mo siya tatanggapin, tignan mo muna sa sarili mo kung how will you be able to look at it as a truth first.
kung sa una ba, papaniwalaan mo na, or doon ka sa side muna na titignan mo muna kung tama yung sinasabi sa'yo. Kasi, talking about also the social media now, kung ano na yung popular kasi ngayon eh. Now, we all live now in a world where likes, shares are very much important. Kaya, yun nangyayari, pag sa truth, ganun din, no? Kung ano yung mas maraming like, ano yung mas maraming share, yun yung pinaniwalaan. So siguro sa atin, no, as a Christian, as a Catholic, no, and we are rooted in the truth as always what St. Dominic and St. Thomas Aquinas and even the Lord would say, no, we remain grounded in the truth. No? Hindi naman sinasabi na kailangan lumayo ka dun sa truth eh, but always go back. Always go back to the truth. And then try to see, no, sabi ni Father Paul, if it to contribute. Surely, no, to answer siguro yung question natin, no, ano yung meron sa fake news, it's something that we can contribute only if we will give our contribution. Okay, bago si Father Paul, ako muna, no? Father Paul ang pinakahuling mensahe. Sa akin, ngayon bukas ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santo Domingo. And one thing that St. Dominic taught us is to look for the truth, in search for the truth. But he searched it through God. He always talk about God and of God, and he will always look for and search for the truth with a capital T, with prayer. He would always kneel before the Blessed Sacrament. Nakakatulog na nga siya doon eh. Dahil alam niya na ang katotohanan para makita natin. Kasi minsan misteryo ang katotohanan dahil hindi natin makuha agad. No? Pero ang sinasabi ng ating Santo Domingo na ang katotohanan, ang truth can only be searched if we search inside. Searching, sabi nga, mabuting kalooban, doon natin makikita ang ating Panginoon. Hanapin natin ang katotohanan sa pamamagitan ng ating mataimtim na pagdarasal. Huwag natin kalimutan na magdasal kapag tayo ay naghahanap ng katotohanan. Hindi lamang nakikita lang yan sa libro, pakikipagtalas-tasan, dialogo, pero yung dialogo na ito dapat makita natin sa ating pakikipagdialogo sa ating Panginoon. Father Paul, ikaw naman po, last message po. Yan, yung sa akin siguro, I will end with a hopeful note, ayan, na huwag tayong mawawala ng pag-asa, di ba? Kahit na kung minsan nakakaranas tayo ng hirap, no, mahirap talaga na ipaglaban yung katotohanan, pero magpatuloy lang tayo. No? We just have to continue our search for the truth. And isang paniniwala ng mga Dominicans is divine providence. Diba? God will provide. God will provide. So for as long as we are doing our part, huwag tayong mawala ng pag-asa, tuloy lang, and God will always provide for that. Yan. So, yun po. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig sa ating programa ngayong gabi. And nakakatuwa, first time tayong mag full-time na ganito, na live stream. And ito yung kagandahan ng social media. Sana gamitin natin sa pagpapalaganap na hindi sa pagpapalaganap ng kasinungalingan, kundi pagpapalaganap ng katotohanan. So maraming salamat at magkita-kita ulit tayo sa susunod na Usapang K. Usapang K. Bye-bye. Salamat. Ito po ang inyong himpilang Radio Maria, bringing Christ into your home. Ang Radio Maria ay sumasahimpapawid sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, at 95.9 FM Zambales. Ang Radio Maria ay kasapi ng World Family of Radio Maria, Catholic Media Network, at kapisanan ng mga